Sa confession room, pinatawag ni Kuya ang tatlong nominado kasama sina Yamyam at Fumia para sa isang pinakabagong task. Gusto ko ay gumawa kayo ng isang vlog na kasama na sina Mark, si Joaquim at si Tori, ang tatlong nominado sa linggong ito. Ang vlog na gagawin ninyo ay tungkol sa advocacy ng bawat isa sa kanila. Kaya naman, Yamyam at Fumia, gusto kong tulungan ninyo sina Mark, si Joaquim at si Tori na maiparating ang kanilang mga advokasya nang marinig ito ng mga tao. Agad namang pinagplanuhan ng housemates ang kanilang vlog. Not too serious, but make funny and informative. Yes. Matapos maghanda ay sinimulan na nila ang kanilang advocacy vlog. We are Fumia! So, what is advocacy? What is advocacy? Yeah, advocacy. It's not advocacy, di ba? No advocacy. Advocacy is masarap. Ang advocacy is isang mabuting layunin o adhikain na isinusulong, pinaninindigan at pinaglalaban. Naintindihan? Naintindihan ko! Very good! Yun! So, let's interview. Let's interview. Unang in-interview ng Fumiyam si Tori. Yung advocacy ko is education, especially for children. Kasi there was this one time that I did community service and I got really close to this one child na sobrang hirap ng buhay for him. Wala siyang writing materials, wala siyang books, wala siyang wala siyang sapatos, uniform, ganon. Tapos tinulungan ko kasi siya, nag-raise kami ng fundraisers. Tapos nabigyan namin siya ng pang-school at ang kailangan niya. Tapos ngayon, he is a teacher. Teacher na siya ngayon. This vlog is a little bit different from before. Konti mahirap, but I want to use this influence for helping. Sunod namang in-interview si Mark na may halintulad sa advokasya ni Tori. Ang advokasya ko po ay tungkol po sa pagtulong ng kapwa Pilipino. Hindi po ako makakarating ngayon na kinalalagyan ko ngayon bilang isang matagumpay na teacher kung hindi po ako tinulungan ng mga tao na nakakita noon na kailangan ko ng tulong. So ito po ang isang malaking bagay na nagawa ko para sa kapwa. Ito yung pagtulong sa mga tribo doon sa probinsya namin, Karatig Probinsya. Tinulungan ko po sila na mapasa kanila yung ancestral domain title nila po. So yun, ginawa ko po yun ng more than a year. Saka ngayon, mayroon nakuha na nila yung ancestral domain title po nila. Doon din po sa sityong yun, kami po ng tatay ko ang pinakaunang gumawa ng paaralan. Ngayon, may paaralan na doon. Sobrang nakakaantig ng puso yung kanilang mga ginagawa, kuya, kasi sa tingin ko kay Kuya Mark, kahit simpleng tao lang, nakakatulong siya ng ibang tao. Matapos kausapin si Mark, sunod namang in-interview si Joaquim. Hello, Joaquim! Hi, Ami. Hello, Joaquim! Yeah! Guwapo! Gabo! Poge! Poge! Gusto lang naming itanong sa'yo kung ano ang advocacy mo. Siyempre, mental health awareness. Kasi sa mga kabataan ngayon, hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo, napaka-rampant at napaka-common po yung mental health illnesses at mental health problems. And when I was a child, I was diagnosed ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bale, I would run around everywhere, can't concentrate in school. So, when I was a teenager, I was diagnosed with clinical anxiety and clinical depression. That's why I want to help other people na nakakaranas din ng similar na sitwasyon. He's also experienced. Yeah, that's why he's sometimes very Down emotion. yeah, up like that. Now I heard his story. I understand him more. Abangan ang kabuuan ng nakakaaliw at makabuluhang vlog ng mga nominado sa official social media account ng Pinoy Big Brother. Sino nga kaya sa tatlo
tatlong nominado ang magsasagawa ng kanyang advokasya dito sa Outside World. Isa lamang yan sa tututukan natin ngayong gabi dito sa Third Adults Eviction Night ng Pinoy Big Brother. Hello, Philippines! Yes, mga kapamilya, live na live tayo on a Sunday night para pag-usapan ang isang bagong set ng 8 bigating pasabog ni Kuya at isa na rito ang big twist sa darating na linggo na makakaapekto sa bilang ng housemates na mananatili sa loob ng kanyang bahay. Kaya't huwag na huwag kayong bibitiw sa mga bigating pasabog na yan. Pero may mga pasabog ding naghihintay sa atin, si Alex. Lex! Mga kapamilya, ito pa rin ang Third Adults Eviction Night ng Pinoy Big Brother 8! Kamustahin naman natin ang mga kabataang Pinoy sa first batch ng edisyong ito. Lalong-lalo na ang nag-celebrate ng 18th birthday na si Jelay! Para sa pasilip sa kanyang debut, eto panoorin nating lahat. Itong nakaraang linggo, lumipad si Jelay kasama ang Team Big Four papuntang Jensen para sa isang masayang pagsalubong sa kanyang kaarawan. So ngayon po, nagpe-prepare pa po ako para sa debut ko. Pero hindi ko pa po alam kung ano po yung magaganap mamaya. Happy birthday, Ate Jelay! Maraming salamat sa lahat ng memories natin na nabuo sa loob ng bahay ni Kuya. Pamahal na rin ako sa'yo and salamat kasi naging kaibigan kita. Sana huwag ka magbabago. Ate Jelay, I love you, I love you. Take care always, God bless you always. In 3, 2, 1! Happy birthday, Sa gitna ng kasiyahan, isang sorpresang pagbati ang kanyang natanggap. Jella, it's your birthday and you came from Big Brother house. Now that the housemates are gone and it's the adults, we're wishing you happy birthday, yo! Welcome to adulthood. Celebrate your birthday right and sana masaya yung birthday mo. From us housemates, happy 18th birthday, Jella! At si Kuya may espesyal din na mensahe para kay Jelay. Jelay, ikinalulubog kong batiin ka ng maligayang kaarawan. Napaka-espesyal ng araw na ito sapagkat ito ay isang pagdiriwang ng iyong pagkadalaga. Sa pagtungtong mo sa karampatang gulang, naway magpatuloy kang maging isang mabuting ate sa iyong mga kapatid, isang mapagmahal na anak sa iyong mga magulang, at isang mabuting ehemplo sa lahat ng nangangarap. Maligayang kaarawan, Jelay. Thank you, Kuya! Thankful po ako sa Panginoon kasi natupad po yung mga wishes ko. Kaya, yun po, thank you so much. Happy birthday, Jelay! Pagkatutukan niya ng iba pang adventures ng Team Big Four ex-housemates at Star Dreamers sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Pero ngayon, didiretso na tayo sa bigating pasabog numero 6. Ang latest adult evictee, Ate Tony. Hi, housemates! Good evening! Ito na, hawak ko na at babasahin ko na sa inyo ang resulta ng naganap na botohan. Dediretso na tayo kay Mark. Oh my God. Kinilig ba ang taong bayan sa task mo para makadate ang iyong asawa or will today be your last day sa loob ng bahay? Tori, nabilib ba ang sambayanan sa diskarte mo as the weekly task leader o tulad ng puso sa ibabaw ng pool? Guguho na rin ba ang pag-asa mong maligtas ngayong gabi? Joaquin, sang-ayon ba ang bayan sa advocacy mo on mental health awareness o dapat ka nang maging aware na lalabas ka na tonight? Ang pangalan na babanggitin ko ngayon ay ang pangalan ng
unang iniligtas ng taong bayan. Congratulations, you are safe tonight. Mark. Joaquim at Tori. Ang isa sa inyo ay mananatili pa sa loob ng bahay at ang isa naman ay kinakailangan na magpaalam sa kanyang mga kasama. Dahil ang pangalan ng ikalawang iniligtas ng taong bayan ay... Sa aking pagbabalik. Thank you, housemates. Congrats, Kuya. Oh my gosh, guys. I'm not ready to... I will not. Magpapatuloy tayo, housemates. I am back. Itutuloy natin ang nabiting usapan kanina. Tori at Joaquim. Sino kaya sa inyo ang nag-iisang iniligtas ng taong bayan ngayong gabi? At sino rin ang babalik na dito sa outside world? Ang pangalan na aking unang babanggitin ay ang nananatili pa sa bahay ni Kuya. Congratulations, because you are safe tonight. Joaquim, and I am sorry, Tori. You have just been evicted from the Big Brother house. You may now say goodbye. Oh my God. Hanging by a thread, my heart is barely beating. I haven't fallen yet, but I feel it coming. Tell me, would it be too much to ask if you break it to me gently that I'm waking the next day without you beside me? And who I hold on to today. Tori, pumasok ka na sa confession room. I love you. And that I will look back at all of this and wonder why. Kung paano naging si Tori ang ating latest evictee, yan ang bigating pasabog numero 7. Ang final percentage breakdown of votes. Si Tori ang ating latest evictee dahil siya ay nakakuha ng 26.02%. Samantalang malapit lang sila Mark with 35.73% at si Joaquim with 38.25%. Ngayon naman, oras na para balikan natin si Tori na nasa loob na ng confession room. Kuya? Tori, Yes, Kuya. balikan natin ang ilan sa mga pinagdaanan mo sa loob ng aking bahay. Panoorin mo to. Hi, I'm Tori Garcia. I am 23 years old. Tori, sa iyong pagtawid sa aking bahay, ay baon mo ang kagustuhan mong matupad ang iyong pangarap. Ibibigay ko yung buong puso ko at saka gagawin ko po talaga yung best ko always and forever. Una pa lang ay ipinamalas mo na ang iyong kagalingan sa pakikisama. Agad kang nakibagay at sumabay sa agos ng pagsubok. Nang mabigyan ng pagkakataon upang mamuno, ay ipinamalas mo ang diskarte at determinasyon ng isang leader. Kasabay nito ay hinarap mo rin ang hamon na may katumbas na halagang tulong sa mga batang nangangailangan. Lahat ng pagod po was worth it. You will always shine through your kindness, Tori.
Muli, thank you. Ex-housemate, Tori. Thank you po, Kuya, sa lahat po. You did so much for me po, Kuya. Thank you po. Habang hinintay natin ang paglabas ni Tori mula sa bahay ni Kuya na binigyan ng bagong bihis ng SunTrust Properties, a Mega World Company own a SunTrust home today. Kasama ko po ang kanyang mommy na si Mama Shirley. Mommy, good evening po. Good evening. Ano po ba ang pagkakakilala nyo kay Tori? Siyempre, anak ko mabait and very independent. She'll survive this one. Right now, ano po bang tumatakbo sa inyong isipan? Well, she did her best, so proud pa rin ako sa kanya. Ano po ba ang mga expectation na para kay Tori? Pero puputulin mo natin yan dahil mga kapamilya, handang-handa na kami i-welcome sa Outside World si Tori! Tori, welcome back. Here's your mom. Ayan. Emotional ang pagkatagpo natin dito mismo. Pero Tori, pansamantala mo nating puputulin yan dahil hinihintay ka na ng taong bayan. Let's go! Let's go, Tori! Alright, time to smile, Tori. Mga kapamilya, ladies and gentlemen, ang bombshell sweetie ng Singapore, we got Tori! Hi, Tori! Alam namin na medyo mabigat pa yung nararamdaman mo sa ngayon, pero gusto lang naming tanungin na sa lahat ng mga housemates sa loob ng bahay, sino yung pinakamamimiss mo at bakit? Si Ate Grace po. Si Ate Mary Grace po. Kasi? Kasi parang naging nanay na po siya sa akin. Best friend, sister po. In-advise niya po ako. I'm sure mamimiss ka din talaga ni Mary Grace, and the house will also never be the same without you. Yes. Maraming salamat, Tori. At sa paglabas nga nito si Tori at pagpasok naman ni JC, paanong magbabago ang buhay sa loob ng bahay? Yes, Oh, at ano naman kaya ang mangyayari sa camp ngayong makakasama na sina Lyndon at Grace? Abangan din bukas ang iba pang happening sa pagbisita ng Lizken. At ano pang development sa tambalang Ludre or Andre and Lou? May aminan nga bang naganap? Ano rin ang bagong weekly task na may kinalaman sa kakaibang proseso ng pagkakalagay sa alanganin? At ito naman ang bigating pasabog numero 8. Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng double eviction. Dalawang housemates ang lalabas sa bahay ni Kuya. Yes, nakakagulat talaga at marami pa ang mga pasabog ang dapat ninyong abangan dito pa rin sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. At ito ang Pinoy Big Brother 8!